Ayan, isang mapagpalang Friday po sa atin lahat. Welcome po muli sa ating Always Say a Prayer na palatuntunan at maraming salamat po dahil alam po namin yung patuloy nyo pong pagsuporta dito po sa aming ASAP, Lord. Sa amin ASAP ay talagang andiyan kayo, parati kayong nakasuporta sa amin. Kaya maraming salamat po at ang dalangin ko po ay yung pong mga papasok, ayan, ay pumasok na kasi maganda po yung ating pag-uusapan ngayon at ang ating guest po ngayon. Actually, Friday po ngayon po ay Pastor's Edition. And since wala pong mga pastor na available, ay nakahanap naman po kami ng pastor's wife. Ayan. Kaya ayan, ang ating guest po ngayon ay isang asawa po ng pastor. Pero bago yan, syempre pastor, allow me to greet ayan yung mga early na nag-tune in sa ating show, si Ronald Monte. Yan, ang sabi daw, mapagpalang gabi, mga kaasap. Ayan, first time yata na si brother, na hindi nauna, yung asawa po ni, Sister Ems. Ayan, brother Monte. Ronald. Ayan. Si Ronald, ayan. Sister Ems, andyan na rin po, si Pastora Lourdes Abrigo, Sister Cora Sabanal. Ayan, ma'am, yan naman yung iba. Pabatiin muna kita, Pastor. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang karangalan po na kayo po ay makasama ngayong gabi, Pastor Lolit. Salamat po sa atin pong, actually, 8 na yung ating kasama ngayon. At yan po ay 12 na, napakabilis na dumami yung mga pumapasok dito po sa ating pong programa. So, samahan po ninyo kami ngayong gabi ni Pastor Lolit, katulad nga po na nabanggit po niya na asawa ng pastor. Kasi Pastor Lolit, parang taubos na yata natin yung mga pastor na maging panauhin dito, no? But salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ang nagpo-provide. Amen. So, kumbaga parang, ito naman, kumbaga, yung mga pastor ay halos natapos na sila. Ngayon naman, pagkakataon naman po natin ngayon na makilala yung mga asawa ng pastor. So, maganda rin kasi na hindi lang sila yung pastor, yung mga kanilang kabiyak din. Sapagkat sila naman talaga yung iisa. So, samahan po ninyo kaming gabi at wag nyo po kaming iiwan. Diyan lang kayo, sama-sama nating pagsaluhan ang programa ngayong gabi ito. Pastor Lolit? Ayan, bago po tayo mag-start, syempre, gusto po namin ipaalala sa inyo, Pastor, naku, excited ka ba at mag-anniversary na tayo? Malapit na po. Nakaka-excite po, no? September 25, we are going to celebrate our 20th anniversary ng buong MMIM. At talaga nakaka-excite kasi 2 years po tayong hindi po nagkaroon ng face-to-face na celebration. And this time, we are going to celebrate yun pong goodness ng ating Panginoon. Kaya nakaka-excite. Ayan. Amen. Pastor? So yun po, talagang siguro pag nakita tayo, ay talagang nandun yung fellowship, yung koinonia, lahat na. Opo. Tulad na nabanggit po ninyo, 2 taon. So yung 2 taon na yan ay susulitin natin sa 3 o 4 na oras. Kaya wag niyo sayangin yung opportunity kasi katulad nga ay minsan lang sa 1 taon po natin ito ginagawa. Kaya yun, magpa-enlist na kayo kung sa mga pastor po ninyo. Ay kasi alam ko ay may mga patakaran tayong sinusunod at susundin diyan. Kaya kung kayo kung hindi niyo nagagamit yung vaccine card ninyo, ay mailalabas yung ngayon niya kasi iyan doon sa mga kinakailangan natin. So, yun, sama-sama po tayo. I-challenge ko na rin, Pastor Lolit, itong mga kapatiran ngayon na nandito ngayon, na comment nyo na po dyan sa baba yung inyong mga prayer requests. Isulat nyo na ngayon kasi meron tayong mga nag-screenshot dyan. Maya, ayan ay sama-sama natin idudulog sa ating Panginoon. At pakasarap na manampalataya at manahan sa pangako ng ating Panginoon na kapag tayo po ay talagang nanalangin at kung sama-sama ay ito po ay kanyang tutugunin. Kaya diyan lang kayo, samahan nyo kami, di ba Pastora? Yes po. Kaya nga, yan, gaya nga po sinabi ni Pastor Edsel,
isulat na hanggang maaga kasi mamaya po Yes. nakapikit na si Pastor Edsel. Minsan doon pa may mga nagtatype. But then, kung hindi po namin napag-pray, talaga naman po yan ay talagang sinasama namin sa aming mga devotions sa umaga. At talagang lahat po ng prayer warrior ay talagang iniisa-isa po yan sa aming group chat at talagang tinitignan namin at sinasama po yan namin sa aming mga panalangin. Okay? So ngayon, Pastor, ay tawagin na natin yung ating guest. Excited po ako, Pastor, dahil ilang beses ko po ito kinulit, Pastor eh. Sabi niya, Ma'am, hindi pa ako handa. Ngayon, pangatlong beses na umuuna siya. Nakakatuwa. Isa po siya sa mga inaanak ko sa kasal. Sila po, at talagang nakita ko po yung paglago nito. Mula pa po siya nung nasa youth ministry. Kasi po ako minsan naging pastor din po ng youth ministry. At ito pong sila ay talagang nasundan ko po yung paglago nila hanggang ngayon na matatanda na sila. Ayan. Siya po ay isang teacher by profession, public school teacher, kindergarten po yung kanyang tinuturuan, Pastor, kaya napakatyaga po ito nitong batang ito na talagang alam ko, sabi nga ng asawa niya, pag meron daw pinadadalang mga representative, ito pong kanyang asawa pinadadala kasi talagang napakagaling ng magturo, matyaga, at talagang lahat po yung the best ibibigay niya para dun sa batang yon. Ayan. At hindi lang po siya by profession teacher, Sunday school teacher din po siya dati. Pero worship team din po siya. Siya po ay kumakanta din. So ang daming ministry, no, Pastor? Yan, dami. Kaya wag na po natin patagalin. I-welcome po natin si Sister Dom Rosel. Yan po ang kabiyak ni Pastor Ed Rosel. Ayan. Good evening, Dom. Good evening po. Good evening po sa ating lahat. Good evening, Pastor Edsel, and good evening din, Pastora Lolit, ang mamsi ng lahat. Good evening po sa bawat isa sa atin. Ayan, sige Dom, batiin mo naman o baka meron kang gustong pasalamatan, i-shout out. Ito na ang pagkakataon. Ayan, syempre po, unang-una, i-shoutout ko po ang aking asawa na pauwi pa lang. Sabi ko nga sa kanya kanina, umuwi ka agad kasi para mahihilahin ako pag di ko alam yung sagot. Ayan, pero pabiyahe siya, alam ko sinusuportahan niya ako virtually. Ayan po, at syempre po, sinashoutout ko din po ang lahat ng mga lola at lolo dahil sineselebrate po ang Grandparents Day ngayong week or sa Sunday. Kaya shoutout po sa mga lola at lolo, lalo na po ang aking nanay na lola ng aking anak. At ayun po, shoutout din sa mga YC, yan, sa Young Couples Ministry, at sa aking mga ninang na nagbigay ng PM, nag-support. At shoutout din po, ang dami ko pong shoutout. Shoutout Okay din po lang. kay Ninong Lito at si Pastor Punky dahil lagi silang nag-update sa akin sa prayer dun sa aking exam tsaka sa sa title defense ko. Kaya shoutout po sa inyo and thank you po dahil sa inyong support at panalangin. Yun po. Ayan. Okay, Pastor, kung wala na po, ay mag-proceed na tayo dun sa iyong testimony para naman nakahanda na po yung mga taga-EDSA na magtanong sa iyo. Ayan na. Yung mga PNM ko na walang magtatanong ay alam niyo na po. Ayan. Ayan, ito po, nandito yung anak ko, nakasilip sa akin. Mabait naman yan mabait yan. Yes po. Ayan, sisimulan ko na po ang aking testimony. Ako po ay si Domeline Dice dati, ngayon po ay Rosel na. Isa po akong public school teacher as kindergarten teacher. 8 years na po ako sa service sa public school. Ayan, ang testimony ko po, paano ko po nakilala ang ating Panginoon, ay way back, nakalimutan ko na, ang tanda ko na kasi. Ayan, pero college po ako noon. Ayan, college po ako noon, way back 2011. Ayan, parang
kasi naalala ko pa yung nakalagay sa tarpaulin ay press on. So parang katatapos lang ng ano nun, ng press on year. Kung yun yung pagkakatanda ko po. So 2011. And then, paano po ako napunta sa MMIM EDSA? Dahil po sa aking classmate na si Mariel. Ayan, dahil naman po yung boyfriend niya dati ay si Jonathan de Guzman. Na ayan, natatawa si Mamsi. Pero ayun po, yun. Kaya po nag-connect-connect. Inaya nila ako, silang mag-boyfriend na maka-attend. Dati po very hesitant po kung pumunta dahil nga Sagrado Katoliko po talaga ang kinalakihan ko. So, ayun, sabi ko nga po, yes po, later. Nagkikwento yung anak ko. Ayan, ano po, Sagrado Katoliko. So, sabi ko pa nga nung time na naalala ko, nung inaaya nila ako at pinipilit nila ako na kahit na anong mangyari, ay hindi talaga ako sasama sa kanila. Pero nung may time na parang hinihila ako na sumama dun sa dalawa. Sabi ko, sige, pagbigyan, sasama ako sa kanila. So, yun, nung time na nakapag-decide na po ako na sasama ako, a-attend ako ng Sunday service, that time, hindi naman uubra sila. Meron yata silang commitment outside. So, ako po parang hinihila yung puso ko na umattend. Kahit po wala sila, pumunta ako. Ayun. That time, simula po noon, kahit sinabi ko na hindi talaga ako a-attend kahit na anong mangyari. Pero nung araw na yon, simula noon, sunod-sunod na po yon, hindi na ako umabsent. Parang yung puso ko napalapit na dun sa pag-attend. Tapos simulan din po sa pagbabasa na ng Bible. Kasi nung Katoliko po ako, umatin po ako talaga. 1 hour lang naman po, di ba? Yung yung simba. Pero hindi katulad nung meron kang personal na komunikasyon sa ating Panginoon. Pupunta ka doon pag uwi, okay na, parang gano'n. Pero nung naka-attend po ako dito sa MMIM North EDSA, ay talagang yung communication ko sa ating Panginoon ay parang malapit sa pakiramdam. Tapos, yun, natuto na rin ako magbasa ng Bible dahil binigyan ako ni Pastora G ng Bible. Ayun, nagbasa-basa ako. Pero hindi pa po ako na-share ng gospel nung time na yon, pero umaattend na po ako. And then, nakilala ko po si Pastor Frankie Bichayda. Naging close po kami. Yes po, anak, later po. Ayan, naging close po kami. Pasensya na po meron po akong kasama dito sa likod. Ayan, naging close po kami ni Pastor Frankie at siya po ang nakapag-share sa akin ng salita ng ating Panginoon at nakatanggap po ako, tinanggap ko po ang ating Panginoon as my Lord and Savior. Nung una pa nga po yung tanong sa akin ni Pastor Frankie ay yung isang kwento na yung sa driver seat, kung sinong pauupuin ko, kung sinong magda-drive. Syempre po, parang proud ako na isasagot ko ay ako po ang magda-drive. Mali pala yun. Ayan po mali po yun. Ang sagot ko kasi kay Pastor Frankie, syempre ako po magda-drive kasi paglilingkuran ko ang Diyos. Mali pala ang thinking na ganon. Dapat po hahayaan natin ng Lord na ang Lord ang magmaneho, ang mag-drive ng buhay natin. At tayo ay magsisitting pretty lang sa tabi niya. Parang ganon. So, ayun, nung time na yon nalinawan po ako na ang ating pong Panginoon ang talagang magmamaneho sa buhay natin all throughout. Ayan. Kaya hanggang ngayon po ay ganun po ang yung buhay na meron ako simula po nung nakilala ko at tinanggap ko ang ating Panginoon as my Lord and Savior. Ayan po, and praise the Lord. Hanggang ngayon po ay nandito po ako at patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Ayun po. Amen. So parang lang naman, talagang umaten ka lang ng umaten.
Parang ganon. Yes po, opo. Nakakatuwa naman. Tapos hindi ka pa youth noon. Hindi ka pa Hindi kasama pa dun po. sa youth, kasi sila Mariel Hindi pa talaga po. yun. Yes po, yes po. Andun na Maria. rin si Ver. Andun na rin si Ver. Opo, pero hindi. Schoolmate po kami ni Pastor Ver. Pero hindi po kami, hindi po kami nagmi-meet talaga kasi iba yung campus nila. Parang 3 campus po kasi yun. And then, hindi po talaga kami nagtatagpo kasi iba po yung building na meron sila. Malayo po. Ayan, hindi po kami nagtatagpo. So, nagtagpo lang po kami sa church. Pero, hindi po kami in good terms. Basta meron basta meron pong parang po kami, enemy yan. Parang enemy kami that time. Yan, bago po naging maayos yung mga bagay-bagay. Pastor, may tatanong ka? Merong pinagdaanan pala. Hindi, nag-curious lang ako kasi ano nagpabago sa isip mo? Kasi nung kinakwento mo, Sister Dom, na kahit na anong mangyari, dito ako. Pero nung nayaya ka, tapos parang, ano pa yun wala, sabi mo, wala pang personal na encounter talaga sa Panginoon. Pero nandun yung pag-attend, parang meron kang sinunod-sunod mo yung pag-attend. Anong, sa tingin mo yung anong nagpabago dun sa isip na talagang, ito, dito na ako. Kahit na wala pang nagsishare sa akin, dito na yung aking dito na ako atin. Ayun po, na-enjoy ko po kasi po sa sorry po nako-compare ko po yung kasi po pag uma-attend po ako sa sa Catholic Church, punta lang and then wala akong parang walang pamilya, after ng service uwi na. Ganon. Ang kakaiba po sa atin, meron tayong fellowship, yung nagkakamustahan. Yes, Parang bukod sa pamilya na meron ako, family ko, nakakaramdam ka ng pamilya sa pamamagitan ng mga kasama sa church. Tapos na-enjoy ko talaga dahil hindi lang siya pamilya. Kumbaga natutulungan din nila ako sa paglago sa ating Panginoon. Ayan. Tapos may mga events, lalo na pag youth po, 'di ba? Yung ganong edad ay mahihikayat ka talaga pag maraming mga events na sinasalihan. Tapos feeling mo parang dun ka talaga nilagay ng Lord. Yun yung pakiramdam ng puso mo na talagang welcome ka dun sa pamilya na binigay sa'yo ng Lord. Yun, ganun po yung pinagkaiba. Kaya dire-diretso po talaga simula nun. So nakakatuwa yung pag-attend mo para talagang naging consistent from day 1, yung first Sunday, tuloy-tuloy ka nang umattend. Tapos, yes po, opo. Medyo, ilang taon ka bago na-sharean? Ma-attend ka lang pero hindi ka pa tumatanggap sa ating Panginoon. Ay, that year din naman po. That year din. Pero mga buwan din po. Yung yung dinaan bago po ako na-share ng gospel. Sister Dom, meron ditong tanong si Ninang Lelet mo. Ang sabi niya, yes po. Gaano po kahirap na ikaw lang yung born again Christian sa pamilya? Napagtalunan niyo na po ba yan ni nanay? Ayan, kasi ikaw lang yung Christian eh. Yan. Hindi po actually si mama kasi very supportive po yung nanay ko. That time po, ang nanay ko po ay nasa probinsya nung mga panahon na yan. Yung kaumpisa ko pa lang po na umattend. So yung kasama ko po yung ate ko. Siya po yung kasama ko habang nag-aaral po ako. So graduating student po ako nung time na yon nung college. So siya po ang parang nanay ko. Dumating po sa punto na syempre kasi may practice tuwing Saturday, tas nakakauwi po ako alas 8 ng gabi. Opo, late kasi ang start po ng practice namin ay minsan 5 or kaya 6 PM nagsa-start. So, ang nangyayari po, pag uwi ko,
mga ano, syempre magagalit siya. May tindahan po kasi kami nung nag-aaral pa ako. So, ang nangyayari po, pinapagalitan niya ako kasi, ayan, gabi ka na naman umuwi. So, huwag ka na nga umatin ng church kasi ganyan naman yung ginagawa mo. Ano, gabi ka na umuwi, parang ganun. Tapos nasabihan pa niya ako na, ano, na, ah, ikaw magbayad lahat ng mga bills na meron tayo kasi yung tindahan natin walang nagbabantay. Pag mamimili ako, isasarado ko pa kasi wala ka. Yung mga ganon. Pero nitong ano na po, naiintindihan na po ng ate ko kasi po nung time na graduating ako. So ang ginawa ko po, pinatunayan ko po sa kanya na hindi po bad testimony yung pag-attend ko sa church, yung pagpili ko na pag-attend. Ang ginawa ko po pagka-graduate ko, hindi po ako nag-review for my board exam. Ang ginawa ko, naghanap po agad ako ng private school para po ako na po yung wait lang po. Yes, anak, I get it later, okay? Opo, makapag-support para wala na po siyang masabi, ganyan. Hanggang sa ayun po, alam niyo po, tinupad po ng Panginoon yun. Nung araw na yun na nagalit yung kapatid ko, na sabi niya, ako na daw magbayad ng mga bills namin dahil lagi naman akong wala sa bahay. So, nung buwan din na yun, pagka-graduate ko po, naghanap agad ako ng trabaho and praise God, natanggap po talaga ako dun sa school na pinag-applyan ko. Yun yung unang school na pinag-applyan ko, natanggap ako. Christian school po yung pinag-applyan ko na yun. So, parang dalawang answered prayer. Christian school na yung pinag-applyan ko at the same time, natanggap po agad ako. So, yun, napatunayan ko po na hindi naman po sa nagyayabang ako dun sa ate ko, pero parang pinatunayan ko po na hindi po hadlang or hindi niya ako mapipigilan na maka-attend yun. Opo, dun sa church sa MMIM EDSA. Yun, tas nagtuloy-tuloy po hanggang sa nakapag-provide po ako sa mga pangangailangan namin. So wala na po siyang ibang sinabi dahil natugon ko naman po yung gusto niyang mangyari. Ayun. Tas sinayaan niya na po ako hanggang eto na. Ngayon pero Sister Dom, nakita ko umaatin-atin na rin siya minsan sa church, di ba? Yung ba yung babae? Si ate ko po? Oo. Hindi pa po. Isang beses lang po siya nakapunta ng church. Okay. Pero hindi na po naulit. Si mama lang po ang naka-attend na. Ito, si mama yung uma-attend na po. Si mama, hindi po ako nahirapan. Kumbaga, sumama na lang siya. Yun. Pero yung ate ko naman po ay nakatanggap na rin sa ating Panginoon dahil po si Sister Adi, yan, shout out. Ayan. Napakiusapan ko po si Sister Adi na kasi close sila ni ate ko eh. Ayan. So, ayun, napakiusapan ko kasi di ba po mahirap minsan mag-share sa kasugo mo or kamag-anak mo, ganyan. So, ang ayan. So, pinakiusapan ko po si Sister Adi na, pwede bang pakisharean si Ate Doris, ayan. And praise God po dahil nakatanggap naman po siya sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yan. Ayan, meron ditong panggulong tanong, yung asawa mo. Mahirap bang asawa si Pastor Ver? Gusto mo talaga sagutin ko yan. Hindi na ba magbabago ang tanong mo? Ayan. Mahirap bang asawa si Pastor Ver? Hindi kaya. Ako sasagot. Ayan, hindi kaya. Ako later po, bigyan mo. Ayan. Ako nasasagot, inaanak, hindi ka mahirap na asawa, napakabait mo. Di ba? Yes po. Tama po, approve po na hindi po mahirap na asawa si Pastor Ver kasi para siyang all around. Pati po sa school na pinagtatrabahoan ko ay napapakinabangan po si Pastor Ver sa knowledge niya, sa wisdom niya, lalo na po sa mga computer. Ayan po, talagang on call ang aking asawa. Lagi siyang napapatawag ng principal namin, hindi para pagalitan, kundi pahingi ng tulong. Pumupunta po talaga si Pastor Ver sa lahat ng mga hinihingin
Sa mga co-teachers ko po, ayan, kaya lagi po sinasabi ng mga co-teachers ko na, parang gusto na nilang asawahin si Pastor Ver. Kasi sabi, may isa kong co-teacher na nagsabi na, naiinggit naman ako sa asawa mo, ay parang kwento niya kasi yung mga ni Ver, yung mga tulong, ganyan. Tapos, sabi yung co-teacher ko, nagkwentuhan sila ng asawa niya. Sabi nung asawa niyang lalaki, ganun. So, gusto mo, si Ver na lang yung maging asawa mo kasi naiinggit ka sa asawa ni Dom na ganun. Sabi niya, hindi naman. Kaya lang talaga naiinggit ako kasi parang kaya daw lahat ni Pastor Ver yung mga pinapagawa nila. So, yun. Natutuwa po ako kasi nagiging maganda po yung yung effect, yung mga ginagawa ni Pastor Ver dun sa school, yung tulong niya po talaga sa school namin tsaka sa mga co-teacher ko. As asawa naman po dito sa bahay ay ayun, tinutulungan po ako ni Pastor Ver sa lahat po ng gawain, lalo na po, 'di ba, as a teacher po, 24/7 yung trabaho na meron po ako. So, may trabaho ako sa school, pag-uwi may baon pa Nag-aaral po pa. akong trabaho. Yes, ayun, opo. So, hindi po siya yung kunyari magulo yung bahay namin. Hindi ko po siya ever since simula nung magkasama kami, nagkaanak kami, hindi ko po siya naringgan na magulo na naman yung bahay natin. Kasi syempre po, disaster po talaga pag marami akong work, hindi ko po talaga nahaharap. Nahaharap ko siya talaga pag medyo kumonte yung load na meron ako. Hindi ko siya narinig na madumi ang banyo, yung marami tayong labahan. Wala pong ganon si Pastor Ver na na naringgan ko sa kanya. Talagang all support siya sa lahat ng desisyon na meron ako at mga dreams na meron po ako. Kasi hindi na po kasi ito nakita ko yan wala siyang angal dahil siya rin gumagawa. Ayun, tama po. May tanong dito, actually, siya ulit no? So, ito medyo seryosong tanong, At ipakita lang natin. Dito si Sir, paano mo daw ginagamit yung faith mo bilang isang teacher? Ano po, Pastor? Paano mo ginagamit yung faith mo bilang isang teacher? Yan. Kasi... sorry po, Chappy po, paano po ginagamit yung faith mo? Ginagamit yung faith mo bilang isang teacher. Bilang isang teacher. Okay po. Yes po, bilang isang teacher, ang kaharap ko po ay mga maliliit, mga bulinggit na bata. Mm-hmm. So, syempre po, ang lagi kong panalangin ay matuto din silang manalangin sa ating Panginoon. Mailapit po sila sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, may dalawang session po ako may dalawang section po ako na hawak, 7 to 10 and then 10 to 1. So, dun po sa 3 hours na yon, yung 53 hours na yon, hindi po talaga mawawala ang panalangin sa umpisa, sa gitna, kasi meron kaming recess, 'di ba? So, may panalangin. At syempre po, sa pag-uwian, may panalangin din po. Although, part siya ng program, but then, talagang ina-assure ko na lagi kaming may panalangin. Yes. Tapos, hindi rin po nawawala yung, kung makikita niyo po yung classroom ko, hindi po mawawala ang mga verses sa paligid ng classroom ko. Kasi hindi lang po ang mga bata ang makakabasa, at the same time, yung mga parents na pumupunta sa classroom ko, hindi lang mga parents, at the same time, yung mga co-teachers ko, yung principal, yung supervisor, talagang malaki po yung yung mga verses, yes, yung mga verses po na nandoon sa classroom ko. Ayan. Ayan, meron pang isang tanong dito si Brother Ronald Monte. What do you think are the pleasures and pressures of being a pastor's wife? Ayan, yung pleasures po muna. Ayan, syempre, malaking tulong po siya, lalo na po kapag meron kaming baka dito po ako maiyak. Ayan,
marami po kasing pinagdadaanan simula po nung kinasal kami ni Pastor Ver. Ayan. Pero sa biyaya po ng ating Panginoon, yung mga kapatiran, especially to MMIM EDSA, shout out to Ninang Milaine and Ninong Ray, lahat po ng mga ninang namin and ninong namin, lahat ng kapatiran ay ayun po, parang yun po yung pleasures na masarap po sa pakiramdam na pag meron kang pinagdadaanan ay hindi po talaga nawawala at hindi po kami pinababayaan. Yung suporta na meron kami ay talagang ramdam po namin. Simula po nung pinanganak si Mati, ito po talaga yung una naming pinagdaan ng trials kasi po nung nanganak ako, sobrang laki po nung bill na binayaran po namin at yung dala-dala po naming pera ni Pastor Ver ay pang normal lang. Kaya lang po, pang CS po yung hinihingi pong presyo sa amin. Yes po. So, yun. Yun po ang yun po yung binigay ng ating Panginoon na ini-enjoy po namin yung tulong na ginagawa ng mga kapatiran. Yan. As a pastor's wife, talagang tinutulungan po talaga nila kami. Opo, anak, later po, I'll get it. Yan. Tapos po, saglit lang po Wait lang po Sige lang, sis. Opo, anak. Wait lang po. Kukuha ni mami. Opo. Ayan. Po. Tapos po, yung pressure naman po, nasagot ko ba po yung yung pressure? Yung pressure. Nasagot ko po, ayan. Yung pressures naman po, pangalawang tanong, nung kinasal kami ni Pastor Ver, alam ko naman po yung tatahakin nung buhay ko. Simula nung nag-oo ako sa kanya nung nag-propose siya sa akin. Akala ko po ready ako eh. Pero iba po pala yung yung nasa isip mo lang at nasa puso mo lang. Iba din po pala kapag nandun ka na sa sitwasyon. Kasi parang ang hirap pong maglabas ng sama ng loob. Ang hirap pong magsabi ng hindi magaganda kasi kailangan maging watchful ka sa lahat ng kilos mo, sa lahat po ng sinasabi mo. Minsan, nasabi ko na siya, iisipin ko ba kung nakakalugod ba yon sa mga, sa mga nakakarinig. Ayun. Parang minsan, naiisip ko din po na, meron po ako laging thinking na karapat-dapat ba akong maging pastor's wife? Kasi baka minsan ay hindi na pala nakakalugod yung buhay ko sa ibang tao. May ganun po ako talagang may ganun po akong thinking na lagi ko pong iniisip yon na ganun. Tapos umiiyak ako kay Pastor Ver pag may mga ganung bagay. So, yun. At lagi lang naman sinasabi ni Pastor Ver sa akin na sa Lord tayo tumingin. Kumbaga, wag mo isipin kung anong sasabihin ng kaliwat ka ng tao, nasa likod o nasa harap mo. Sa Lord ka tumingin kasi si Lord yung pinaglilingkuran natin. So, yun. Kaya, ayun, kahit isipin ko yon minsan sumasagi pa rin sa isip at puso ko. But then again, yun pa rin yung iniisip ko. Yung iniisip ko katulad nung sinabi ni Pastor Ver. Nakaka-pressure po talaga. Akala ko hindi. Pero nitong mga panahon na to, nasanay ka na. Masasabi ko, hindi pa rin po, pero pinapractice po ako ng Lord dun sa bagay na yan. Ayun po. Pala po siya pala, pastoral ulit po ito. Pala po lang kasi baka makalimutan ko. May pressure ba dun sa pag-divide ng time para sa'yo? Kasi nag-aaral ka, correct mo ako kung mali ako tapos nagtuturo ka, may baby ka, tapos asawa ka ng pastor. So, paano mo na-divide yung time at may pressure ba doon sa pag-divide yung time niya? Ayan. Sa pag-divide po ng time, wala pong problema kasi sanay po ako sa pag-divide ng time, lalo na po nung nag-aaral po ako kasi working student po kasi ako nung nag-aaral ako. Isa po akong
isa po akong yaya nung nag-aaral po ako. So, nung high school po ako, nag-aaral ako sa gabi. Tapos, sa umaga po, opo anak, kukunin ni mami later, okay? Nag-aaral po ako sa gabi, tapos sa umaga po, nagtatrabaho po ako, nag-aalaga ako ng mga bata. Ganon din po ng first year college hanggang second year. Napahinga lang po ako ng third year and fourth year. Yes, anak, kukunin ko later. Ayan, napahinga lang po ako ng third year, fourth year kasi nag-OJT na po ako. So, habang naglalaba po ako, nagre-review, habang nagpa-plancha, nagre-review. So, parang pin-repair, naisip ko lang po nitong mga panahon na ito, pin-repair ako ng Lord dun sa bagay na yun nung nag-aaral ako dati pa, ngayong buhay ko na meron ako ngayon. So, yung pressure po pagde-divide ng time ay na-enjoy ko po, hindi siya pressure for me. Enjoy po ako kasi gusto ko po yung ginagawa ko, nagtuturo ako. Tapos, yung dream ko po, dahil yung pag-aaral ko ay pangarap ko po talaga siya para po maging, may ranking po ako bago ako mag-retire. Ayan. At the same time, para makapaglingkod pa po ako sa ibang mga bata. And then, as nanay naman, nag-enjoy po ako na meron po akong anak na biyaya sa akin ng ating Panginoon. At nag-enjoy din po ako lalo't higit dahil meron akong asawang Pastor Ver na nag-iisa dahil full support po talaga siya sa akin. Hindi niya po ako pinipressure, lalo na tinutulungan pa po niya ako, parang etong title defense ko po, full support. At the same time, yung bigla ang hinihingan kami ng requirement for chapter 1 to 3, nagpuyat po kami ni Pastor Ver at tinulungan niya po talaga ako kahit may pasok siya kinabukasan, hindi niya po talaga ako iniwan. Kahit alam kong pagod na pagod siya, masakit ang katawan niya, hindi niya po talaga ako iniwan. So, nag-e-enjoy po ako bilang asawa ni Pastor Ver kasi talagang hindi niya po ako pinababayaan sa lahat ng ginagawa ko. Yun. Kaya, no pressure po. Enjoy lang. Sora? Okay. Ayan, meron din pong isang tanong si Nikki. Kung magde-date daw po kayo ni Pastor Ver, tapos kasama po kaming YC, saan po tayo pupunta? Ano po, Pastora? Sorry po. Kung magde-date daw kayo ni Pastor Ver, tapos kasama yung mga YC, saan daw kayo pupunta? Ayan. Lagi ko pong inaawitan si Pastor Ver kasi po, di ba, nung honeymoon po, dapat honeymoon po namin, hindi po natuloy kasi nagkaroon po agad kami ng machu. Nagkaroon kami agad ng mati. Weeks lang yung binilang. So, dapat po mag-honeymoon kami sa Baguio. Ayan, YC Copos Buchanan. Baka mag-Baguio tayo. Ayan. Opo, anak. Ayan, pangarap ko po talaga ang Baguio. Mababaw lang po ang pangarap ko, pero yun po yung nasa unang listahan ko pag nagkaroon po ng extra budget. Ayan. Kasi nabitin. Hindi naunsyami po ang aming plano for Baguio dahil unang-una, opo, kasi marami po yatang tao nung after nung kasal namin, kaya hindi na po kami natuloy. Tapos po, ayun, nagkaroon na rin ng mati, so hindi na rin po natuloy dahil para saan pa? Dahil may mati na. Hindi na po kami natuloy talaga dahil nagkaroon po ng problema sa akin nung unang check-up ko. Nagkaroon po ako ng internal bleeding. So, hindi po pwedeng bumiyahe, so nag-bed rest po ako. Yun po, sa YC Couple. Kaya naman. Siguro, Pastor, ito na yung last question. Ayan, kasi maraming nagtatanong, kaya lang malapit na tayong mag-pray. Okay, so ito yung last tanong ni Ana Profugo. Paano nyo daw ina-handle kung meron kayong tampuhan o hindi pagkakaunawaan ni Pastor Ver? Tampuhan. Yeah. Kayo ba yung nagbabatuhan? Naglilipad ba? May lumilipad ba? May lumilipad ba? Ayun. Kami po kasi ni Pastor Ver, pag nagkakatampuhan ay tahimik lang po. Kung nung dati po na mag-boyfriend-girlfriend kami, tahimik lang din po kami kasi po, ang tawag doon, lahat po ng nararamdaman ko,
chinachat ko lang sa kanya. Hindi po ako yung maganon. Chinachat ko lang lahat. Ayan. Pero po, ngayon na mag-asawa na kami, nababawasan po yung tampuhan kasi, kunyari, syempre, si Pastor Verb, i-share ko lang po sa amin, di ba, usually babae po yung naghahawak ng budget. Sa amin po baliktad. Si Pastor Ver po ang naghahawak ng budget namin kasi mas siya po ang mas tipid, mas siya po ang mas kuripot, mas siya po yung nakaka-handle ng finances namin. So, hindi po ako pwedeng magtampo ng matagal. Kasi nasa kanya po yung budget. Ayan. Hindi ka kakain, di ba? Opo, Marisol. Pero, ayun, kidding aside po, si Pastor Ver po kasi, ayaw niya po talaga ng, meron kaming hindi pagkakaunawaan. Hindi po siya makikitaan na galit. Pinapagalitan niya ako or galit siya sa akin. Kasi kahit kasalanan ko po, siya pa rin po yung nakikipag-usap sa akin. Pinag-uusapan namin na wag lilipas yung kinabukasan na hindi kami okay. So, pinag-uusapan po talaga namin. At may dumating din po sa point na naawa ako sa kanya kasi kahit ako yung may kasalanan, siya yung nagsusorry. And then, parang, ewan ko lang po kung inaano niya, yung may tawag na word eh. Opo, nire-reverse psychology niya ako na, na pinapa-realize niya sa akin minsan na, na kahit kasalanan ko, siya yung nagsusorry. So, parang binigay sa akin sa puso binigay ng Lord sa akin na hindi dapat ganun. Na dapat unawain mo din yung asawa mo. So, yun po, hanggang sa ito na, later on po ay nagiging, nababawasan na po yung tampuhan, as in wala na. Kasi, ang dami na po naming hinaharap, tapos magtatampuhan po kami. Kaya nga. Yung ganun. Yes, opo. Tsaka sobrang bait po talaga ng asawa ko. As in. Ayan. Totoo naman yun, Pastor Edsel. Kaya siguro dahil dyan, meron kang papremyo galing kay Pastor Beth dahil siya po ay nasa Jollibee, bagong baryo na. Ayan, nawala si nawala si Sister Dom. Sige. Okay, siguro nagkaroon ng problema yung net or pero baka okay na naman, Pastor, di ba? Yes, naman. Siguro ang nakita ko dito, Pastor, alam ko na ang hirap siguro talaga maging pastor's wife kasi siyempre bilang wife ng isang pastor, kinakailangan mo magandang ehemplo ka rin di ba? Yes. Para dapat you walk the talk din katulad ng asawa mo. Kaya siguro more patience at saka siyempre sa financial aspect, sa bagay si Dom naman po ay may trabaho, pero kung halimbawa ikaw ay pastor at walang trabaho yun si Mrs., ay kinakailangan mo rin ayusin yung pagbabudget mo. Di ba? Mahirap dahil alam naman natin mga love gift lang ang pastor. Pero syempre, yun ang kinakailangan, isa po sa mga ng pastor's wife na kinakailangan na hindi naman pagtiisan, yung pagdadaanan nila lahat yan. I'm sure, Pastor, kayo din, di ba, na nakwento mo rin, di ba, na nagdaan din po kayo sa financial kaya yes, naging supportive din naman si Mrs. sa'yo. Yes, sabi ko nga ito, talagang yung mga asawa ng pastor, talagang kami mga pastor ay mapalad dahil kumbaga binigyan kami ng mga asawa na susuporta. Kasi like for example, sa akin baliktad naman Baliktad So parang si Sister Marisa ang may work. So ako sa bahay. So anong gagawin ko? 'Di ba? Yung lahat ng gawaing bahay, ako gagawa bilang tulong sa kanya. Ibig sabihin, kumbaga parang nag-usap kami, sige, ikaw may work ngayon, ako full-time as pastor, pero habang wala ako sa church at ito yung gagawin ko, yung mga gawaing bahay. Kaya nga minsan ito yung mga minsan na nagiging problema na sa tingin ng mga ibang nakapaligid na itong wala namang mga ginagawa. Pero sa totoo lang, yung mga pinili natin, yung binigay sa atin ng Panginoon, kumbaga
nagko-complement doon sa mga kakulangan namin na mga pastor. Kaya salamat doon sa mga asawa nating pastor. sa mga babaeng asawa ng pastor. Ayan, okay. So ngayon mga kapatid ay siguro hindi na babalik si Sister Dawn, ano po? Hindi na siya nakabalik eh. Hindi na siya nakabalik. Hinaltak na daw po ni Pastor Ver sa Baguio, ang sabi sa message. Hindi, nakauwi na si Pastor Ver. Oo nga po. Nasabay na. So ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer. Meron ba po kayo bago muna before bago tayo manalangin, pasalamatan lang natin itong ayaw nga pala, Pastor. Sige po. Kasi kumbaga malaking tulong po sa ministeryo ng media at ng ASAP yung mga ginagamit ng ating pan. Actually ito ngayong gabi di ko alam kung meron pang pero isa lang po yung pumasok sa atin at usukin natin. Salamat kay Brother Ronald Montemayor sa kanya pong pag-suporta sa ministeryo ng ASAP sa pagbibigay po ng star. So marami pong salamat, Brother Ronald. Galang naman po, Pastor. Ayan, regular yan yes. Brother Ronald Montemayor sa sa atin ng star. Yes. Kaya thank you po, Brother Ronald, at patuloy po namin kayong isasama sa aming panalangin. Kasi Bible school din po to, di ba? Yes. Bible student po yan. Masipag na Bible student. Kaya sasama po namin kayo sa inyong panalangin parati. So, Pastor, pwede na po ba tayong manalangin? Sige po. Sige po. Ako na po ang mauuna at tapos po kayo. Sige po, mga kapatid, tayo po ay dumulog ngayon sa ating Panginoon. Yes. At tayo po ay mananalangin na. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, unang-una kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa nagdaan gawain. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa aming guest na si Sister Dom, Lord God. At doon po sa testimony niya, Lord God, bilang isang pastor's wife, Lord God. Alam ko po, Panginoon, napakahirap maging isang asawa ng pastor. Pero Lord God, ikaw po ang pumili, Panginoon, ng asawa ni Pastor Ver na si Sister Dom upang makapiling niya at makasalo niya, Lord God, sa kanyang buhay at sa kanyang ministeryo. Kaya dalangin namin, Panginoon Diyos, sa mag-asawang ito na patuloy mo pong pag-ingatan sila. Nawa, Panginoon, yung pong si Mati, ingatan niyo po. At ang dalangin ko po, Lord God, ay sila po ay magpatuloy na lumago, magkasama, Panginoon, kasama ng kanyang anak. At alam po namin, madami ka pang ipagagawa sa mag-asawang ito. Kaya ikaw na po ang bahala sa kanila. Ngayon din naman, Lord, we pray po dito po sa aming mga ministry, Lord God, yung pong evangelism ministry, Panginoon. We pray also, Lord God, doon po sa administration. Amen, we pray also, Lord God, doon po sa media ministry na kung saan kasali po itong ASAP, Panginoon. Amen. Ikaw na po ang bahala, Panginoon Diyos, sa aming araw-araw na ganitong gawain, Lord God. Alam ko po, mahirap. Minsan po nawawala ng net. Minsan naman po yung mga kapatiran ay parang hindi na po nakaka-tune in. Pero praise the Lord dahil alam po namin, Lord, na ikaw po ang nagpapaalala sa kanila ng 7:00 ng gabi ay oras mo, Panginoon Diyos. Kaya dalangin ko, Lord God, na patuloy mo pong pag-ingatan, unang-una ang aming prayer minister na si Pastor Edsel. Bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon, wisdom, Panginoon, at patience, Lord God, kung paano, Lord God, mga strategies na gagawin para po sa ikabubuti ng aming ministeryo ng pananalangin. Yes, Lord. We also pray, Lord God, sa mga prayer warrior na wag pong manghinawa sa panalangin. Bagpos, Panginoon Diyos, magpatuloy, Lord God, dahil alam ko po ito po yung ministeryo, ito po yung backbone ng church namin. Kaya we pray na ang mga bawat prayer warrior ay talagang gampanan nila yung kanilang tungkulin bilang nananalangin. Hindi lamang, Panginoon, sa pamilya, kundi, Lord God, doon po sa church, doon po sa mga pastors, Lord God. At alam po namin, Lord God, na ikaw po ang magbibigay at ikaw po ang magre-reward sa mga prayer warrior na ito, Panginoon.
We also pray, Lord God, doon po sa mga binababad namin sa panalangin. Unang-una na po, Lord, yung mga aming mga kabuntisan, Panginoon. Yes, We Lord. pray, Lord, kay Ralet, kay Joy, Panginoon, kay Del, Lord God. At nagpapasalamat po kami doon sa dalawang pinagpe-pray namin, Panginoon, na nanganak na, Panginoon Diyos, Sister Jackie at si Shira, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. At alam po namin, ikaw po ang nag-provide lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon Diyos. Ganyan din naman, dalangin po namin sa aming mga dinadalangin, Lord God, na nawa kung paano mo sinuportahan, kung paano mo tinugon, Lord God, ang panalangin, Yes, at Jesus. niluwal ang kanilang anak na maayos. Gayon din po ang gagawin mo dito po sa mga pinagpe-pray po namin mga kabuntisan, Panginoon. Yes, Lord. We also Yes, Lord. pray, Lord God, doon po sa interview ni Pau, doon po sa embassy, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Alam ko po, Lord God, yung puso ni Sister Grace na kung ano man, Lord God, sa iyo po niya Yes, sinasalalay Lord. ang magiging outcome, Panginoon, ng interview. Kaya dalangin niya po, Panginoon, na kung pumasa o hindi, Lord God, let your will be done. Dahil alam ko po, Yes, alam Lord. niya na ikaw po ang magbibigay ng talagang answered prayer sa batang ito, Panginoon. Amen. Hindi naman kay Brother Reb, Lord God, nakukuha ng board exam sa September 25. We pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang kumilos. Bigyan mo po siya ng wisdom, Yes, Lord. Panginoon, Hallelujah. ng patience, Lord God, sa pag-aaral upang sa gayon, Lord God, maging ready siya, Lord God, sa September 25. At we claim, Lord God, victory dahil alam po namin, Panginoon, na talagang siya po ay bibigyan mo ng pagkakataon na makapasa, Panginoon Diyos, dito po sa board exam na ito. Maraming salamat din po, Lord God. At we pray, Lord God, bukas yung pong church planting namin, yung pong ang grupo po ni Pastora Bel ang lalakad. We pray, Lord God, na ikaw ang sumama sa kanila, kila Gail, kila Tanya, Panginoon, kila Melay. We pray na ikaw, Panginoon Diyos, ang magbigay sa kanang wisdom, Lord. Yes, At Lord. ihanda mo, Panginoon Diyos, yung mga taong pupuntahan nila doon, yung pong iba-Bible study nila doon, Lord God. Ihanda mo po ang puso, Panginoon Diyos, at nawa, Panginoon, ito po ay talagang yung pong mga sasabihin, Panginoon Diyos, ng mga misyonaring pupunta doon ay talagang ma-absorb nila at tanggapin ka nila bilang Yes, Lord. Diyos Hallelujah. nila at tagapagligtas, Jesus. Panginoon. We also Yes, pray, Lord God, kila Rhea, kila Brother Reb na magiging host doon. Ikaw, Lord God, din ang mag-ingat sa pamilyang ito. At nawa, Panginoon Diyos, gamitin mo ang mag-asawang ito dahil sila po yung magiging overseer doon pag Yes, ito Lord. pong Bible study na to ay matuloy-tuloy na, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po, Lord, and we pray, Lord God, dito po sa nasunugan, yung kaibigan po ni Daisy. Nawa, Panginoon Diyos, kung ano man po yung natupok sa kanila, Lord God, ay ikaw po ang magbigay, Panginoon, mag-restore, Lord God, kung ano man po yung nawala sa kanila. Alam ko po, Lord, na napakahirap pong masunugan, but then, Lord, inadya mo ito, pero nagpapasalamat din po sila dahil wala naman po silang nasaktan sa kanila at Yes, Lord. alam nila, Lord God, na ibabalik mo po sa kanila kung ano man po yung nawala. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga seniors, Lord, na patuloy mong pag-ingatan, sila Mama Bioli, si Mama Bess, Panginoon, Sister Virgie, Lord. We Yes, also Lord. pray, Lord God, sa aking kapatid ni si Ate Malu, si Ate Lilian, Lord. At ang lahat ng mga seniors, Lord God, sa MMIM, senior pastors, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw, Panginoon Diyos, ang sumama sa bawat mga seniors na ito. At ikaw ang mag-comfort, Panginoon, kung sakasakaling Yes, Lord sila po ay Jesus. Hallelujah. nakakaramdam ng Yes, Lord. kalungkutan, nakakaramdam ng kung may problema sila, Panginoon, ikaw po ang sumama sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, and we also pray, Lord God, for our incoming yung pong darating na anniversary namin sa September 25. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang ihanda mo po yung magiging speaker namin, Panginoon. Yes, Handa mo Lord. po yung kanyang Hallelujah. katawan, yung kanyang yung
yung pong kanyang mensahe, Panginoon, at dalangin po namin yung pong mensahe niya ay talagang tumagos, Panginoon Diyos, sa lahat po ng makikinig ng doon. Kaya we also pray, Lord God, for good weather, Panginoon. Amen. At nawa, Lord God, yung pong mga pledges, Panginoon, ng mga pastors, Lord God, ay talagang ikaw po, Lord God, ang magpala dahil alam po namin, Panginoon, na hindi mo po pababayaan, Lord God, na magkulang bagkus, Yes, Panginoon. Jesus' Ikaw po name. ang parating magbibigay, Panginoon Diyos, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Muli, Panginoon, maraming salamat po at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa tanging pangalan mo lamang. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Patuloy po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Beulah na ang kanila pong pag-uwi ni Hana, ang kanyang kapatid papunta ng Mindoro sapagkat yung kanyang stepmother ay ililibing sa linggo. We pray, Lord, na patuloy kang kumilos sa kanilang dalawa, Panginoon, pag-uwi po nila ng Mindoro. Ingatan mo po sila, Panginoon. Nawa po yung comfort ay ibigay mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Kaya mo nga po na talagang yung kapayapaan ay maranasan po ng pamilya, Panginoon, ni Sister Beulah. Salamat po sa pag-iingat. Inaakin po namin, Panginoon, ang patuloy po na pag-iingat mo sa kanila. Tatasin ko po, Panginoon, ang kahilingan ni Pastora Nona, yung si kaklase niya po si Sir Imelda Ayag, na sila po ay magkaayos na ng kanyang ama, yung relationship ay maging ayos in the name of Jesus. Lord, ang pagpapatawad ay maranasan po sa pamilyang ito. Nawa po, Diyos, ang pride ay tanggalin mo. Yung pagpapakumbaba, Panginoon, ay patuloy pong makita sa mag-amang ito, Panginoon. Kaya taas ko rin, Panginoon, yung kanya pong asawa na pupunta ng kay Cagayan de Oro City bilang driver on. We pray, Lord, pagtagumpayin mo lahat na binabala. Nawa po lahat ng mga applyan ay tunay, o Diyos, na mamit yung mga requirements at darating ang panahon, Panginoon, siya po ay makakapagtrabaho, Panginoon, in the name of Jesus. We pray din, Panginoon, sa kahilingan ni Brother Ton, yung financial breakthrough, Panginoon, sa Lapises. In the name of Jesus, Lord, pagpalain mo ang business na ito, lahat ng sangay ng kanila pong negosyo, Panginoon, ay patuloy mo pong maging matagumpay sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, nawa po, Panginoon, lahat po ng mga suki nila, Panginoon, ay tunay na manumbalik at talagang lalo pang dumami yung mga suki po nila, Panginoon, sa lahat ng sangay na kanilang mga businesses. Ganoon din yung kanilang alagang aso na si Luis and Cara, pagalingin mo na nga po at nawa po, Panginoon, ay anuman kanilang sakit, karamdaman, ay tunay nga po na maging malakas po itong dalawang aso na ito. Tinataas din po namin, Panginoon, ang prayer request ni Sister Hana Pili ng kanya pong anak na si Tiffany, Panginoon, inuubo at sipon. In the name of Jesus, I pray, Lord, na patuloy mo pong pagalingin ang batang ito, Panginoon. Tanggalin mong ubot sipon, tanggalin mo lagnat sa pangalan ni Jesus. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay sa kanya na mararanasan niya po at palalakasin ang batang ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pong pagkilos, Panginoon, sa kanilang buhay. Tinataas ko rin, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Cora Sabanal Vasquez na gumaling na po ang ubo at sipon ni Carla at tunay nga po na ang kanyang kapatid na si Christian, Panginoon, ay patuloy na pong gumaling sa kanya pong tubig sa baga. In the name of Jesus, Lord, hayaan mo po na i-provide mo ang pangailangan ng Vasquez family, Panginoon, na maranasan po ng yung pagkilos, Panginoon, sa kanila sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Salas ko rin, Panginoon, ang kahilingan ni Pastora Salve Core, Panginoon, si Mary Ann Bumagat Aquino, na patuloy pong paggaling, Panginoon, na sa kanya po magkakaroon po ng chemo at doon sa kanyang breast cancer. Lord, ang yung tunay na kagalingan ay maranasan po sa pangalan ni Jesus. Tinataas ko rin, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Rodelyn Gonzales, Panginoon Rodelyn Gonzales, na yung kanyang buong katawan ay masakit, Lord. Ano man ang sanhi ng pananakit ng katawan, sa pangalan ni Jesus ay patuloy mo pong pagalingin ang kanyang physical na pangangatawan. Hawa po, Panginoon, na magiging malakas ang kanyang katawan. Tinataas din po, Panginoon, ang kahilingan ni Sister
Dom, Panginoon, na yung bigyan siya ng wisdom and knowledge, Panginoon, para po sa comprehensive na exam po niya na mangyayari pa, Panginoon, sa Sunday. Lord God, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ng karunungan, lahat po ng mga na-review, lahat ng pag-aralan, Panginoon, ay tunay nga po na maalala at maging matagumpay ang pag-exam. Amen. Amen. Marami pong salamat kayong gabing ito. Pinupuri ka at pinasasalamatan ka namin. Purihin ka sa gabing ito. Inakin namin ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, muli po, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Amen. And see you po bukas sa ating mga praise report. Ayan. Good night, everyone. Good night. Always say a prayer po. Ingat po.